Hi and welcome dito sa Chapter 3 ng ating Revit 2026, Adding Architectural Walls. So, yung ating Revit application ay naka-open na dito sa akin. And then, we're going to open the Chapter 2 dun sa ating desktop. And from that, magsisimula tayong mag-create ng mag-place ng wall dun sa ating project. So, desktop, hanapin ko lang yung chapter 2, ito. Then, click open. So, habang hinihintay natin mag-open, ang walls daw ay isa sa mga fundamental elements dun sa any architectural project. Sa Autodesk Revit 2026, walls are considered intelligent parametric components na merong part dun sa tinatawag nating building information model. So, hindi to mga simpleng linya lang or surfaces, at rather meron tong mga information gaya ng material, thickness, height, function, pati structural properties. Kaya dito sa ating chapter 3 ay i-discuss ko yung different types of walls, properties ng walls, at saka paano mag-create and modify ng custom walls. And then also i-add na natin yung wall sweeps at saka wall reveals na tinatawag. Okay. So dito ako sa 3D view. Ang kailangan ko is punta ako dito sa level 1, floor plans. So, ayan. So, ang gagawin natin dito, yung ginawa nating walls last time, i-delete natin kasi hindi natin yun kailangan sa ngayon. So, I'll just select, hold control for multiple selection and then delete. And then, ang ituturo ko sa inyo is paano gumawa ng custom wall na bagay dun sa inyong requirement, which is, kung maalala nyo, we have exterior wall na may thickness na 150 at saka yung interior wall na may thickness na 100 mm. And bago tayo tumungo pala doon ay let me show you how to edit or modify yung mga name ng templates, kasi nakalimutan ko dun sa last video kung paano ko ginawang architectural template, structural template, etc. So, ang gagawin lang natin is punta kayo dito sa file and then options, and then dito sa file locations, ito, pwede nyo i-click yung mga corresponding name ng templates, tapos modifiable siya or editable. So, halimbawa, yung dating default metric, ginawa ko siyang architectural template. So, pwede siyang i-modify or i-edit base dun sa requirements natin. So, ginawa ko na siyang architectural, and then yung structural metric, ginawa kong structural template, and etc. etc. So, ganun yung ginawa ko. And then, pwede kayong mag-add or mag-remove base dun sa inyong requirements. And then magre-reflect na yon whenever you start a new project gamit yung mga templates na nasa list. So, I'll click OK. And then, balik na tayo dito sa adding architectural walls. So, before we add any architectural walls dito sa ating floor plan, so, tingnan ko muna dito sa level 2. And then, also, i-delete ko yung existing. Delete. And then, balik ako sa level 1. So, bago tayo pumunta or bago tayo mag-place or mag-add ng architectural walls dito, so, magkaroon muna tayo ng brief overview dun sa ating walls. So, ang walls daw ay system family. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng mag-create ng
wall from scratch, pero pwede kang mag-modify gamit yung kanyang mga parameters. So, ganun yung gagawin natin dito sa video na to. So, from basic walls, gagawa tayo ng custom walls natin na 150 at saka 100 millimeters yung thickness. So, nandito ako ngayon sa Architecture tab, and then I'll click the wall drop down. Makikita nyo dyan, we have two options, wall architectural and wall structural. So, ang gagamitin natin ngayon ay wall architectural. So, click. And then, before anything else, technically, pwede na tayo mag-place ng wall dito, pero hindi natin gagawin yon because meron tayong mga parameters or settings dito sa tinatawag na options bar. Ito yung nagra-run sa ilalim ng ribbon. Una, we have the base. So, ano ba yung mangyayari dun sa wall na i-add natin? Ito ba yung babaon sa lupa or aangat from the ground? So, kung babaon siya, we choose depth. Ayan. And then, kung aangat naman siya above the ground or above level 0, tulad ng mga typical walls natin sa ground floor and second floor, let us choose height. Ayan. So, may warning lang na di-display dito, but we can ignore that. Ayan. And yung ating top constraint, by default, unconnected siya. So, pwede kang mamili, kung nasa level 1 ka, piliin mo yung next level, level 2, or any levels na above level 1. So, in this case, nasa level 1 ako, kaya sinelect ko yung level 2. Now, for the location line, as I mentioned sa last video, meron tayong 3 location lines dun sa nakita natin pinupuntahan nung witness lines. Yung exterior face ng wall, interior face ng wall, at saka yung center line ng wall. So, pagka kinlik natin to, we have also the core center line, core face exterior, at saka core face interior. So, bali 6 yung pwede nating pagpilian sa location line. But in our example, sa basic wall, 3 lang yung pwede nating pagpilian. We have wall center line, finish face exterior, at saka finish face interior. So, in this example, let us choose finish face exterior. And then, don't forget to put checkmark dun sa chain option because pagka may checkmark yan, pwede tayong mag-create ng multiple segment ng walls or yung tuloy-tuloy. Pagka naka-uncheck naman yan, isang segment lang ng wall yung magagawa natin, and then magkakaroon tayo ng panibagong point or panibagong click para dun sa another set ng wall. So, always, most of the time, ay may checkmark dito sa chain. And then, sa iba, sa offset, sa radius, hindi muna natin poproblemahin yan. Pero dito sa join status, it should be allowed. Ito. And then, dito sa ating properties, meron tayong tinatawag na type selector wherein mamimili tayo ng type ng wall na gagamitin natin. So, if we click the type selector at nagsimula tayo sa taas, we have curtain wall type. Ayan yung mga merong initials na CW. Tapos, meron din tayong exterior wall type. Block on metal stud, brick on metal stud, render on brick on block. And then, scroll down natin, meron tayong foundation wall. Ito yung example na yung wall natin ay gagamit ng depth instead na height. So, babaon siya sa lupa. And then, generic, ito yung magiging focus natin dito sa chapter 3. So, we're going to use generic 200 as our base. And, meron din tayong interior walls. Ayan. And, meron din tayong retaining walls. And also, we have curtain walls. Yung mga nakikita natin sa mga malls, di ba? Yung mga sa facade nila.
storefront, exterior glazing. Example yan ng curtain walls. And then last but not least, we have stock walls. Dito sa stock wall, meron tayong dalawang different materials dun sa baba at saka dun sa upper part ng wall. Okay? Feel free to explore. Hindi natin matatakel lahat ng type ng walls dito kasi ang focus natin is to create a custom type based on the generic type of wall. So, pisa na natin. Click na natin tong generic 200 mm. And then, this is considered as a good practice pagdating dito sa Revit. We always click the edit type and duplicate. So, ang ibig sabihin nun, meron tayong chance na mag-create ng sarili nating type ng wall when we click the duplicate button. So, click natin yung duplicate button and then ang ginagawa ko dito is tinatype ko siya in capital letters. Nang sa ganon, alam ko kung ano yung custom or customized at saka yung original na wall types. So, generic 150 mm. And then, I'll click OK. So, yung iba siguro sa tingin nila, 150 mm na yung thickness ng wall. So, nasa kalahatian pa lang tayo. Nabago pa lang natin yung name, pero hindi pa natin nababago yung kanyang structure. Kaya dito sa may construction section, beside the structure, click natin yung edit button. At dito sa may edit assembly, meron tayong sample height na 6,000. Pwede natin baguhin yan into 3,000 para magamit natin yan mamaya dun sa adding sweeps and reveals. And then, etong thickness na 200, gagawin natin 150. Then, press enter. And then, click OK. And then, gumawa na rin tayo ng generic 100 mm. Again, click the duplicate. Type the name, 100 mm. Click OK. At wag kakalimutan yung structure, edit, thickness, set to 100, press enter, and click OK. Tapos, dito na rin sa function, since yung 100 mm thickness ng wall ay gagamitin natin sa interior, baguhin natin yung kanyang function from exterior to interior. And then, pwede natin i-click yung OK to close the type properties dialog box. Now, pwede na tayong mag-place ng wall, pero check natin kung tama ba yung nasa properties or sa type selector. So, naka 100 mm yan. Click natin and then let's choose generic 150 mm. And then, pwede na tayo mag-trace ng ating exterior walls. Umpisahan ko dito sa family room. So, click. And then, taas ako sa papuntang dining. Click. Medyo bibilisan ko lang kung medyo nabibilisan kayo, pwede nyong i-pause yung video. Yan, pababa dito sa garage. Yan. And then, pagbalik natin dito sa starting point, pwedeng terminated na yung ating chain of walls at pwede na tayong mag-create ng another set of walls natin. So, kung hindi siya na-terminate, pwede nating i-press yung escape once para ma-terminate yung chain of walls, pero yung wall tool, hindi pa siya terminated. So, pwede tayong select ng panibagong chain. Halimbawa, dito sa may part ng garage. Click natin dito. Then, hanggang doon. At papunta dito sa baba. So, ayun. Terminated yung chain, pero active pa rin yung wall tool. So, dito tayo sa bandang taas.
Yan. And then, sa tingin ko, wala na tayong exterior walls or 150 na thickness. Pwede na tayong pumunta sa 100 mm or interior wall. Sa properties palette, under type selector, paki-select yung 100 mm. And then, check natin yung kanyang location line na naka wall center line. So, babalik ko siya sa finish face exterior. And then, yung pagte-trace natin, sisimulan ko dito sa part ng dining or bandang dining. Ayan. And then, pagka na-reach na ninyo yung dulo, just press escape once and then pwede na kayo mag-start uli ng panibagong chain. So, ayan. And then, escape once. So, dito. Ang maganda dito sa pagte-trace ng wall ay hindi nyo kailangang intindihin yung mga opening or door openings. Just continue tracing. Press escape pagka tapos na yung tinetrace ninyo. And then, in this example, dito sa storage, mapapansin nyo na rectangular in shape yung wall. Pwede tayong gumamit ng draw tools dito sa draw panel and I'll select rectangle. So, 2 clicks lang to. First click and then second click. Meron na kayong rectangular wall. And then, balik tayo sa line para mag-trace uli ng walls natin. Press escape. Then dito. Yan. And then, i-pan ko lang. Punta ako dito sa gawing bedroom and TNB. Press escape once. Press escape once. Then, another escape. And then, I think this is the last partition. Escape once. Then, click. And click. Press escape once. Review ko lang. Baka meron ako na-miss na mga partition. So far, wala naman na. And then, pwede na akong mag-terminate ng command. So, to terminate the wall command or tool, pwede nyo i-click itong modify button or just type MD or press escape twice or couple of times. So, click ko yung modify. Pwede ko siyang tingnan in 3D. Pagka gusto nyo tingnan in 3D view, click nyo lang tong default 3D view sa quick access toolbar or punta kayo sa view tab and under create panel, ito yung 3D view. Parehas lang din yan, default 3D view. So, ayan na yung ating na-create na walls dito sa ground floor plan. You can change the level of detail dito sa view control bar from coarse, medium, or fine. At pwede rin ninyong baguhin yung visual style from wireframe, hidden line, shaded, or consistent colors. So, pagka consistent colors, ay ganyan yung appearance. Okay, pwede na tayo mag-proceed sa level 2. Click ko dito sa level 2. And then, punta ako sa architecture tab. I'll click the wall tool or pwede tayo mag-type ng WA. Remember, dito sa Revit, no need to press enter or spacebar to execute a command. Just type the keyboard shortcut and you're good to go. So, basic wall, exterior muna tayo, generic 150 mm. And then, check natin yung sa options bar, wag natin kakalimutan.
since nasa level 2 tayo, wala nang kasunod na other levels yung level 2. So, for the meantime, okay lang muna na unconnected yung nakaset dun sa top constraint niya. And then, sa location line, finish face exterior pa rin. And then, naka-chain yung ating walls. And then, gagamit ako ng draw tool na rectangle because rectangular in shape yung ating second floor plan. So, click ko dito and then titrace ko lang kung saan mag-determinate yung ating wall. So, banda rito and then balik ako sa line tool. Tapos, palitan ko ng 100 mm yung wall type natin. So, generic 100 mm. Then, I'll start or I'll continue tracing. So, mula dito hanggang doon. And then, pataas dito. I'll press escape once. Dito. I'll press escape. So, hindi pala natin to itatrace. So, dito na tayo. Didelete ko na lang yun mamaya. So, pag halimbawa na mali kayo ng click, dapat supposedly sa ilalim yung wall na yan, pwede nyo i-press yung spacebar to flip. Yan. So, click. And click pa dito. Then, click. Press escape once. And dito. Click. Click. Also click. Tuloy-tuloy lang yung pagtitrace natin ng wall. So, press escape once. Click. Click. Press escape once. Click. 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 Press escape once. Then, check natin kung ilan pa yung mga natitirang dapat i-trace. So, dito na tayo sa bandang owner's suite. Press escape once. So, I think na-trace naman na lahat. At meron lang tayong i-delete. So, I'll press escape twice. 1, 2. To terminate the wall tool or command. And then, itong sa bandang closet, I'll select and then hit delete. At lalagyan natin ng different materials itong sa closet natin. Okay? So, tingnan natin ito sa 3D view. Click ko tong 3D view tab. And to check, kailangan magkatapat yung ground floor plan at saka second floor plan. So, I'll zoom in and then gagamit ako ng shift middle mouse button to orbit. Yan. Mas maganda kung halimbawa magseselect ka ng isang element and then tsaka ka mag-orbit. Para na sa ganun, nakafocus dun sa gitna yung selected element mo habang nag-orbit ka. Ayan. I'll press escape. Pwede din tayong gumamit ng full navigation wheel. Ayan. Ayan. Hindi na tayo gagamit ng keyboard or hindi na natin i-hold yung shift key. Left click lang ng mouse yung gagamitin natin kapag meron tayong full navigation wheel or steering wheels. Ayan. So, mukhang okay naman yung ating second floor at saka ground floor plan. Ayan. So, pagkatapos ng gamitin yung full navigation wheel, you can close and then save your work. Save as nga pala natin to as chapter 3, adding architectural walls. So, save or file menu, save as, project, and then lagay natin dito, chapter 3. Sa desktop na lang natin isa-save, chapter 3 of Revit 2026.
don't forget to check the options. One backup, okay na yon. Click OK, and then click Save. And to continue, check ko yung level 2. Yung iba siguro sa inyo, nakikita yung na-trace nilang walls dito sa level 2 na trace dun sa level 1. So, kita dito sa level 2. Kung gusto nyo hindi makita yon, ang gagawin nyo lang ay pag nandito na kayo sa level 2, make sure na walang selected na elements at pumunta kayo dito sa Properties Palette, scroll down until you find Underlay at naka-set siguro sa inyo dyan, naka-level 1. Ayan. Pagka nakaset na ganyan, level 1, makikita nyo talaga yung walls dun sa level 1. Para i-hide yun, ang gagawin nyo lang is isa-set nyo sa none yung range base level under dun sa underlay section. Yan. So, ganyan yung magiging result. Okay? At para ituloy yung ating discussion dito sa walls, pwede na tayong mag-proceed dun sa wall sweep and wall reveals. Pero dito sa 3D, pwede siguro kung magpakita ng ibang example ng wall or ibang type ng wall na pwede nyo magamit dun sa inyong project. So, I'll click the home icon. Tapos, I'll click the wall tool. Magta-try ako ng curtain wall para makita nyo lang kung ano yung magiging appearance. So, curtain wall. Click. And then, press escape. So, ito ay curtain panel pa lang. Wala pa siyang tinatawag na grids and mullions. At pagdating natin sa mga susunod na chapters, papakita ko kung paano lagyan to ng grids at saka mullions. At saka yung curtain panel door. So, I'll click modify. Again, subukan ko namang i-type yung WA para sa wall. Ayan, nag-take effect ka agad without pressing enter or spacebar. And then type selector. Piliin ko tong stack wall. Tingnan natin kung ano yung appearance ng stack wall. So magkiklik ako dito randomly. So ayan, stack wall natin yan. Pwede natin i-modify yan depende dun sa requirements natin. I'll press escape. Pero hindi tayo pwedeng mag-create from scratch. Okay? So, yan yung appearance ng curtain wall at saka stack wall. I'll select both. Hold control and then click. And then, press delete. So, hindi natin kailangan yung stack wall at saka yung curtain wall sa ngayon. And dito na tayo sa wall sweeps and wall reveals. Ang gagawin natin ay magse-select tayo ng kahit anong wall panel. So, halimbawa ito. And then under properties, click edit type. And then duplicate natin itong 150mm wall. Duplicate. And then mag-a-add lang tayo ng words na sweep, reveal. Ibig sabihin, yung wall type na gagawin natin ngayon, meron siyang sweep at saka reveal. And then click OK. And then edit button. And then hindi natin babaguhin yung thickness, rather itong sweeps at saka itong reveals yung ating concern. But this time, hindi clickable or hindi natin ma-access itong sweeps at saka reveals because kung titingnan natin dito sa section title, modify vertical structure, section preview only. So magkakaroon na tayo ng idea na
kailangan nating tingnan yung preview kung naka-section preview ba siya. So, dito, naka-floor plan. Pagka kinlik natin to, pwede nating piliin yung section at tingnan natin kung ano yung mangyayari dun sa mga buttons natin. O, yun. So, pwede nang i-click yung mga buttons dito. Hindi lang yung sweeps at saka reveals. Yung other 4 buttons pa, pwede na rin. Ngayon, paki-check kung ang sample height natin ay 3,000 pa rin. And then, makikita nyo dito yung cross-section ng wall natin. Pwede nyong i-zoom out or zoom in or pan para lang makita yung base at saka yung top. So, importante kasi yan pagka naglalagay tayo ng sweeps and reveals. Okay, umpisahan natin dun sa adding sweeps. Click ko tong sweeps button. And then, move ko to dito para makita ko yung aking ginagawang wall sweeps. By default, walang nakalagay na kahit ano dyan. Kaya tayo yung mag-a-add ng wall sweep. And then, mag-a-add ng isa. Pero pwede tayong mag-add ng more than one kung gusto natin. And then, I'll click apply. Titingnan ko kung ano yung magiging appearance ng wall sweep na default. Ito. Click apply. So, ayun siya. Yung wall sweep natin. Now, if we click the profile column, default, meron lang tayong default at saka yung metric C-shape. Which I think hindi ito appropriate dun sa ating ginagawang wall sweeps. Because, kung susubukan nating i-apply yan, yun yung magiging appearance niya. So, pang ano yan, pang steel structures. So, balik tayo dun sa default. And then, click apply. So, ayan. Mas appropriate to kumpara dun sa C-shape kanina. Ngayon, kung ayaw nyo ng default, pwede tayo mag-load profile from our Revit Content Library. So, click ko tong load profile. Then, I'll browse to English US folder. And then, look for Profiles folder. Double-click. Wall folder. Double-click. And then, meron tayong pwedeng pagpilian dito. Meron tayong cornice or sa Tagalog is cornisa. Nakakita na kayo niyan sa mga intersection ng wall at saka ng ceiling. So, kadalasan doon yung mga kornisa. So, check natin yung mga pattern or profile na po pwede natin magamit. Parapet cap, from the name, parapet, nilalagay yan as capping dun sa mga parapet walls natin. And then, yung reveal, brick course, seal precast, and then itong wall sweep, brick course, brick soldier course, and concrete masonry unit course. So, paki-select itong wall sweep, brick soldier course. So, may preview siya dito sa bandang kanan. And we can click open. And pagka kinlik na natin tong drop down dito sa profile, meron na tayong wall sweep, brick soldier course, 1 brick. Try nating i-apply. Click apply, ayun. So, yun yung 1 brick. And magkakaroon na tayo ng idea on how will it look like kapag 3 bricks. Click apply. So, ayan siya. And then, siguro okay na yung ganito pagka sa wall sweep. So, kung sa inyo, satisfied na kayo, pwede nyo i-click yung okay. And then, isa pang okay. At last okay. And then, click anywhere to deselect. So, meron na tayong wall sweep dito. Now, siguro, tatanungin nyo, bakit hindi naapektuhan yung ibang exterior walls? It's because, ito lang yung selected that time nung nag-duplicate tayo. Now, kung gusto nating i-apply dito yung nakikita natin sa wall na to, pwede natin tong i-select, click, and then hold control, then click. And then, punta kayo sa properties. Select nyo yung may sweep at saka reveal. So, ayan. Parang ganun yung process. Now, kung nasa floor plan naman kayo,
level 1. Pwede kayong dito mag-select. Ito yung tinatawag na pre-highlighting. Pagka magse-select kayo ng chain of walls, ipi-pre-highlight nyo muna and then press tab. And then tingnan nyo kung yun ba yung desired na selection set. Tsaka pa lang kayo magkiklik. So, click natin. Pero in our case, sobra tayo ng isang wall panel. Pagka magbabawas kayo, hold shift and then click. So, ayan. Tama. And then, tsaka natin i-apply yung 150mm wall sweep at tsaka reveal. So, ayan siya. Or kaya, pwede kayong mag-click or gumamit ng control key pagka magdadagdag kayo. And then, wall sweep and wall reveal. So, ayan siya. Now, sa chapter 5, ituturo ko sa inyo kung paano paghiwalayin ito. Yung wall na to, supposedly dapat hanggang dito lang siya na may sweep. Ito, wala na. Yung bandang TNB. So, sa chapter 5, ituturo ko sa inyo yung mga modification tools dito sa Revit. Pati ito, pagka nilagyan natin ng wall sweep itong kapiraso na to, madadamay itong buong wall na to hanggang dito. So, paghihiwalayin din natin yon sa chapter 5. So, for the meantime, let us check the 3D view kung okay na ba sa atin yung wall sweep. So, magsaselect lang ako and then shift mouse wheel button. Yan, check natin kung okay na ba yung wall sweep. And then, I'll press escape. And punta na tayo dun sa wall reveal. Ang wall reveal naman ay nag-create ng groove dun sa ating walls. Kung gusto nyo lagyan ng wall sweep itong second floor, ay iiwan ko na lang na exercises dun sa inyo. Okay? At as our last part dito sa walls, itong tinatawag na wall reveal. So, select natin yung kahit aling wall panel. And then, edit type. And then, click natin yung edit button dito sa beside the structure parameter. And then, i-click natin yung reveals. Again, meron tayong reveals dialog box at wala tayong naka-add na reveal by default. Tayo uli yung mag-a-add. Click natin yung add. And then, click apply kung ano yung magiging appearance ng ating default reveal. So, ito siya. Meaning, nagme-measure siya from base. Ayun, from base. And, gusto natin halimbawa ilagay yung reveal dito sa gitna ng ating cross-section ng wall. Remember na yung ating sample height ay 3,000. Kung ilalagay natin siya sa gitna, magsaset tayo ng distance na 1,500. And then, click apply. So, ayun, magsishift siya mula sa baba, papunta dun sa gitna. Ngayon, kapag in-accept natin yan, yung wall natin, magiging parang hindi siya magkadugtong or putol. Kasi ang i-create nitong kulay blue na to is void. So, ikakat niya kung ano man yung area na common dun sa shape na to at saka dun sa wall. So, para maging realistic yung ating wall reveal, i-offset natin yung default cross-section natin. So, kung gusto niyo i-accept yan default, po pwede rin naman. Or kung gusto nyong palitan, halimbawa, brick course, 1 brick, click apply. So, yan yung magiging itsura niya. Or kung gusto nyo dagdagan, gawin yung 2 bricks, click apply. So, ganun din. So, subukan natin tong 2 bricks. And, pansinin nyo, meron silang overlapping ng wall at saka nung profile. So, mas okay yung ganyan. Pero kung gusto nyo i-adjust pa papunta sa kanan, mag-add kayo ng value dito sa offset.
So, let's say for example, mag-a-add ako ng 1 inch or 25 mm. Tingnan natin kung saan mag-shift yung ating reveal, kung sa kanan ba or sa kaliwa pagka positive value. So, click apply. So, nag-shift siya sa papunta sa kanan pagka positive. So, pagka negative, mag-shift siya papunta sa kaliwa. So, try natin to. And katulad ng reveal or katulad ng sweep, itong reveal, pwede tayong mag-add ng multiple. Okay? So, for the meantime, click na muna natin yung OK. And then, click OK again. And isa pang OK. And take note, if I click to deselect, meron na tayong reveal dito sa ating wall. At tingnan natin kapag nag-create tayo ng another chain of walls using this type. Ito, yung type na to. Tingnan natin kung ano yung magiging result. So, I'll type WA. And then, pipiliin ko sa type selector yung aking 150 mm na may wall sweep at saka reveal. And then, I'll click 2 points to specify the length ng wall. So, ayun siya. Ang nangyari na ngayon, meron na tayong wall. Meron na tayong wall na merong sweep at saka reveal. So, I'll press escape twice. Ayan, para makita nyo kung ano yung result nung ginawa nating wall sweep at saka wall reveal. Ayan. So, okay na tayo dito sa I'll select and then delete. Okay na tayo dito sa wall sweep and wall reveal. Now, it's up to you guys kung gusto nyo dagdagan yan or gusto nyo lagyan ng wall sweep or wall reveal yung inyong project. So, I hope may natutunan kayo dito sa ating chapter 3 video. At sa chapter 4, we're going to discuss mga basic building components first part. Kaya, thank you sa inyong attention and see you on chapter 4 dito sa Revit 2026. Goodbye everyone.